Prangkahan tayo ngayon mga kaagapay. Ang pag-uusapan natin in this video ay tungkol sa mga married sa Pilipinas pero single sa abroad. Hala, bakit ganun? Pwede ba yun? Bahala ka sa buhay mo. So yun na nga mga kaagapay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga married sa Pilipinas at naging single dito sa abroad. Aba, exciting to ah. Magandang pag-usapan to mga kagapay. Anyway, bakit nga ba nangyayari ito? Una, bago mag-abroad, may problema sa kanilang mga asawa o kasintahan na hindi naayos bago mag-abroad. So ang masasabi ko lang, bago tayo mag-abroad, dapat maayos ang ating pakikisama o pagsasama sa ating mga asawa o kasintahan bago tayo umalis. Para pagdating dito sa abroad, wala tayong iniisip, iintindihin. Dahil isa yan sa mga dahilan kung bakit nakakagawa tayo ng hindi maganda. Kasi minsan pag may problema sa Pilipinas na hindi naayos, na dala natin dito sa abroad, dito tayo kukuha o maghahanap ng solusyon. Halimbawa, may nakilala ka dyan, dahil gusto mong masolusyonan ng problema, hindi maganda yung komunikasyon o pagsasama sa Pilipinas, dito na masusolusyonan. So gagawa ka ng paraan. Sa maling paraan naman, yon ay maling-mali po yon. So dapat bago tayo umalis, dapat maayos po ang ating samahan sa ating pamilya, asawa, kasintahan bago tayo mag-abroad o umalis. Pangalawa, madaling matukso. Naku po, marami pong ganyan, madaling matukso. Nakakita lang ng mga sexy, maganda, gwapo, nakalimutan na may asawa at kasintahan sa Pilipinas. Bahala ka sa buhay mo. Diba? Maraming ganyan. Ay nako, tukso talaga ano. Mahirap iwasan. Pero kayang-kaya kung talagang gusto nating iwasan. Kapag napatingin ka, hanggang tingin ka na lang. Huwag mo nang lapitan. Huwag mo nang hawakan. Pangatlo, may taglay na kalandian. 'Di ba? Nung nandito na sa abroad, umandar na ang kalandian. Bahala ka sa Kaya buhay yun, mo. nakagawa ng hindi maganda. Landi dito, landi dyan. Nakikipaglandian, nilalandi. Nilalandi rin. Ayan. Nangyari na ang mga hindi dapat nangyari. Mga tawag ng laman, mga kalibugan. Yan. Kaya nagiging single. Maraming ganyan dito sa abroad. Nag-abroad, hindi naman pala kayang pigilan ang tawag ng laman. Alam na ngang may asawa at kasintahan sa Pilipinas. Naku, maraming ganyan. So sana po huwag ganun. Dapat ready tayo sa mga bagay na hindi dapat na mangyari o gawin dito sa abroad, na dapat nating iwasan. Huwag tayong padadala sa mga tukso sa ating kalandian. Kung ang plano natin dito sa abroad ay magtrabaho, magtrabaho lang. Mag-enjoy sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na nararapat. Mamasyal ka. Mamili ka ng gusto mo, na mga kailangan mo. Ganyan, hindi yung nakikipaglandian. Di pa ba mga kagapay? Sinasabi ko to kasi maraming ganyan eh. Kaya maraming nasisirang pamilya dahil sa kalandian at kalibugan. Hindi makontrol. Ang daming pangarap pero nandito sa abroad, wala na. Nasira na lahat dahil sa kalibugan. Yan naman talaga ang main topic natin dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Kung bakit ang mga married sa Pilipinas ay naging single dito sa abroad. Dahil sa tawag ng laman. Hindi po ba? Maraming ganyan. Nakakalimutan ng lahat ng pinangarap, lahat ng paghihirap sa Pilipinas para makapag-abroad lang. Nasira ng dahil sa tawag ng laman, kalibugan, kalandian. Pasensya na mga kagapay, pero yan po ang aking napapansin at naobserbahan. 'Di ba? Totoo po yan, nangyayari yan. Kaya dapat po nating iwasan kung gusto po natin magtagumpay dito sa abroad. Mag-ipon para sa ating pamilya, kinabukasan nating pamilya. Hindi po ba mga kagapay?
Iwasan po natin ang mga bagay na hindi dapat para hindi tayo maging sawi pagkatapos natin sa ating kontrata o kung gusto nating mag for good. That's what I said before. Dapat mag-focus tayo sa ating goal. So sana mga kagapay nagkakaintindihan tayo sa ating topic ngayon. Sana may natutunan tayo. Maraming salamat po sa inyong panunood at kung nagustuhan ninyo ang ating video ngayon, paki-subscribe naman po ang ating channel at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa ating mga susunod na video. Mabuhay ang mga bagong bayani. Maraming salamat po sa inyong panunood. Bye-bye!